Magandang araw mga bata. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang pagkamamamayang Pilipino. Pero bago natin ito simulan, narito ang pamantayan sa pagkatuto. Natatalakay ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan AP 4 KPB EVA B1. Narito ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Ano nga ba ang pagkamamamayan o tinatawag nating citizenship? Ito ay tumutukoy sa pagiging kasapi sa isang bansa na kanyang pinanumpuan ng katapan. Sa paanong paraan natin makukuha ang pagkamamamayan? Mayroon tayong dalawang paraan upang makamit ang pagmamamayan. Una ang likas na pagkatamo at pangalawa ay naturalisasyon. Ating talakayin ang dalawang proseso ng pagkatamo ng pagkamamamayan. Unahin natin ang likas na pagtatamo. Ano nga ba ang likas na pagkatamo? Ito ay ang pagiging katutubong mamamayan ng isang bansa. Sa iyong pagsilang ay likas na nakamit ang pagkamamamayan. Sa ilalim ng likas na pagtatamo ay may dalawang prinsipyo. Ang una ay tinatawag na jus sanguinis at ang pangalawa ay jus soli. Unahin natin ang jus sanguinis o tinatawag na karapatan batay sa dugo. Ang pagkamamamayan ay tinataglay ng isang isinilang mula sa kanilang mga magulang kahit saan sila isilang o pinanganak. Ang halimbawa nito ay kung ang isinilang ay may isa o parehong magulang na Pilipino, siya ay mamamayang Pilipino sa bansa man o sa ibang bansa siya ipanganak. Ang sumunod ay ang jus soli o inatawag na karapatan batay sa lupa. Ito ay nakabatay sa lugar o bansa kung saan isinilang. Kung ang isinilang sa bansang sumusunod sa prinsipyong jus soli, siya ay automatikong mamamayan ng bansang iyon kahit ano pa ang pagkamamamayan ng kanyang magulang. Ito ang sinusunod ng Estados Unidos at Argentina. Halimbawa nito ay kung ikaw ay isinilang sa Estados Unidos, ikaw ay kikilalaning Amerikano kahit hindi Amerikano ang mga magulang mo. Narito ang ikalawang paraan upang makamit ang PG kamamamayan. Ito ay tinatawag na naturalisasyon. Ang naturalisasyon ay para sa mga dayuhan na gustong makuha ang pagkamamamayan ng bansang kanyang tinitirhan. Kung ang dayuhan ay ninanais na maging mamamayan ng isang bansa, dumaraan siya sa proseso ng naturalisasyon. Ito ay dinedeklara ng batas upang ibigay ang pagkamamamayan ng isang dayuhan. Bago ito ibigay ay mayroong proseso at hinihingi ang iba't ibang bansa upang ibigay ito sa kanila.